Whatever, sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Di ba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from coming from the courts as a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. Lang sa DICA or yung kaninang executive session, pwede malaman if meron bang impormasyon tungkol na sa sinasabing rumored coup. Rumored coup kay BBM nung time nung may malabakang protest. Executive session yun eh. Hindi namin pwedeng i-share sa inyo yung pag-usapan namin. Meron na tanong yan, sir? Well, everything was taken up. Because what do you expect from me? To ask from them, National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency. So, very, very crucial yung kanilang papel. So, you expect na matanong natin yan. But as to the contents of yung sagot nila, pag-usapan namin, I'm not at liberty to tell you. Kasi nga, executive session. Kahit kung may information lang sila, sir, about it? Kahit kung may information lang sila about it, sir? Basta executive session, kaya namin executive session para... Pero sir, bakit meron o nagkaroon ba? Walang. Tanungin na lang niya ko, some other time, huwag lang dito kasi obvious na senior ko sa inyo yung laman ng aming pinag-usapan sa executive session. So yun na lang. Next, si Congressman Saldi Con, congressman na yun, i-invite nyo pa siya sa next hearing ng Bill? kung meron pang next hearing. Because hindi naman siya covered ng interparliamentary courtesy, di ba? So, pwede siya maimbitahan. You think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives, that he resigned, sir? Given yung dami ng accusations. It's not enough. Stepping down is not enough. What will be enough? What will be enough is thorough investigation. If it warrants prosecution, and if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Sa pagkabuwaba lang siya sa posisyon. No, bakit sapat na? Kung kinakailangan talagang managot. Pero hindi. Sabi mo mas madali siya mapapatuloy. Basta pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Whatever, sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Di ba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from coming from the courts as a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. Pero sir, sa minority, tulong nyo na i-content siya pagka hindi siya dumalo? Of course. Pero sir, Sorry, paano pero, nyo sir. contempt hindi mahanap, sir, until now? Kaya nga i-contempt mo dahil hindi magpakita. But it's not in the country, sir. How easy will Bakit ba kung wala ka sa country, hindi ka pwedeng umuwi? Kung gusto mo talagang harapin yung Blue Ribbon Committee? Pero parang kay Alice Go, ganun nangyayari. Parang yung kay Alice Go. Ano ba nung nangyari doon? Lumipat din siya kay Congress, tapos merong arrest order. Correct. O yun ang nangyari sa kanya, di ba? Yun ang mangyayari. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Pero kayo sir, i-request niyo po na patawag po si Congressman po kayo. Obvious. We will do that. Hindi lang naman ako. Pati taga-majority, alam ko gusto rin nilang imbitahan yan because siya ang laman ng lahat. Sir, may get your statement na lang doon sa sinabi ni VP Sara na unstable daw po yung government. Given the Well, that's her opinion, no? That's her opinion. Nakikita niya na medyo maraming
nangyayari na hindi maganda, opinion niya yun. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon, mukhang stable naman siguro. Stable naman siguro. Considering the threat. How's Meron. May threat, pero depende yan sa kung paano nila mag-respond sa threat, kung meron man. Sir, sabi niyo may threat. Sir, sabi niyo may threat. Ano yung threat, sir? Ano nila, yung mga langgot, yung mga taong disgruntled, nagagalit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. So yun lang. Pero yung police and military, Ha? police and military, yung mga disgruntled na Pilipinas. Mamaya, palabasin na nyo naman na yung aming executive session, nag-share ako sa inyo ng impormasyon. Sir, how's the morale of the uniformed personnel given yung allegations ng kaliwat ka ng katiwalian? I can only speak doon sa mga retired. Mga retired. Itong mga sa active, hindi tayo magbibigay ng opinion sa kanila. Marami tayong nakikita through social media, through nakita nyo, nag-stage sila ng sarili nilang rally dyan sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo, di ba? Those are retired AFP and AFP and PNP and uniform personnel people. So how's the morale of the retired uniformed people? Galit sa nangyayari. Gusto nilang palitan si BBM? Sir? Ha? Gusto nilang palitan si BBM? Sila na tanungin natin. Basta alam kong galit sila sa nangyayari. So hindi sila kontento sa mga ginagawang investigation dito sa Corazon? I don't know kung anong opinion nila. Hindi kami masyado nag-communicate. Nababasa ko lang yung mga pinapalabas nila ng mga sentimento. Enough ba yung galit nila to pursue a threat to this government, sir? Well, any form of dissatisfaction, however significant it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat. Di ba? But right now, Kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. future, Dahil aside from being a Filipino, they are people coming from, they are retired officers na pwede rin may certain degree of influence pa rin sa komunidad, ha? So whatever happens, naka-ready naman si Bibi Sara. Ha? Ano man yung mangyari, naka-ready si Bibi Sara. Mahirap na, mahirap. Ewan ko sa inyo. Ikaw na sumagot, just tanong mo. sir, yung sinasabi mo pwedeng ma-develop na threat, future yon. Not Future, present, not future, kapag hindi na-address, yun lang, dapat i-address kagad. Sir, anong comment nila doon sa mga binitawan na tirado ni SB Cheese kahapon? SB Cheese kahapon. Nagagamit lang ba talaga yung pangalan ng mga senador, sir? All guys talaga. Mahirap na maging spokesperson nila. Sila na lang tanungin mo. Meron naman silang, they have enough reasons to believe kung talaga bang yung allegation sa kanila ay totoo o hindi. Sila na lang tanungin nyo. So, hindi ka kasama doon sa list na nagkaroon ng insertion for dispute? I don't know. Basta ako, lahat ng mga sinabit sa akin ng mga request ng mga gobernador, mga mayor, barangay kapitan, ng mga farm to market roads, mga munisipyo, mga sinabit ko sa finance committee. And even congressman, mayroong mga congressman na nanghingi sa atin ng mga nagpatulong na ma-implement yung kanilang mga priority projects. So sinabit ko. Sir, hanggang doon lang, sinabit mo lang, walang push na talagang... Paano ka mag-post na opposition ka eh? Hindi ka nga... Wala, masasabit ko lang. Kung maawa sila, pagbigyan nila yon, then makakatulong sa ating sambayan na mabigyan ng covered court, mabigyan ng mga hinihingi nila. So, yun lang naman. Kung pagbigyan nila, maganda. Pero kung hindi, wala rin. Okay lang. Anong sabi niyo doon sa mga kickback allegations dun sa mga kasama niyo sa Maynila? Sabi sila na lang, mahirap na ako ang magbigay sa kanila. Hindi maganda. Sila na lang tanungin nyo. Sir, binibili ka. Hmm? Ano po pinag-meetingan niyo ni Bibi kahapon?
Nagkataon lang yun na dineliberate yung budget of the Office of the Vice President dito sa umaga. Then after that, pumunta kami sa opisina ng isang senador, nag-lunch kami doon. Then after nag-lunch, sabi niya, ano kaya kung makinig, manood ako sa privilege speech ni Senator Chis Escudero. So, pumunta siya doon para manood. Pero sir, Makinig lang. nandito din siya last week. Nakapagpulong din siya sa inyo last week. Oo, lang. Timing lang yun. May mga importante siyang pinunta dito. Pero siyang, Walang kinalaman yun doon sa mga umuubong na puplat. wala. Bakit siya makialam dyan? Hindi nga siya nagpapakita. Ba't alam ni Vicky Sara yung in-inform ni May narinig lang siya na magdi-deliver ng speech si Cheese. About, So, makinig lang siya. Makinig. alam niya nakasama siya doon sa speech about the impeachment. Sinasabing finish ni Hindi niya alam kung anong mga laman. Basta alam lang niya na magdi-deliver ng speech. So, makinig lang siya. Kung natuwa si Vicky Sara kasi naging doon si Speaker Martin. I don't know. Hindi na kami nag-usap after nung delivery ng speech ni Senator Cheese. Umalis naman siya pagkatapos din. So, Last na po, sir, may get your comment lang po doon sa mga nagsasabi na parang na-coach daw yung ilang testigos sa Blue Ribbon Committee, parang na-coach daw, naturuan. na coach, sino magko-coach? Sino magko-coach? Sino nagko-coach? Sabihin nila, sino? Sino magko-coach doon? Ang iba po ang tinuturo senador or iba naman po DOJ daw, coach. Nag-coach ang DOJ doon sa... Kaya daw po nagkakaroon, lumalabas may supplemental affidavit after ng meeting. DOJ na lang tanongin niyo kung wala man tayo doon. Nandito lang tayo sa Senado eh. Pagdala doon sa resource person sa kanila, sila na lang naman nag-uusap doon. So, hindi natin alam. Pero siya yung allegation na may mga senador din daw po na I don't think so. Ako, kung sabihin nila, si Senator Marcolita ang pinaparinggan nila na nag-coach doon sa yung retired Marines, mukhang malabo. Mukhang malabo dahil umakita nyo, no, yung kanya, aside sa kanyang affidavit, may mga lumalabas na impormasyon doon na that came out naturally na wala doon sa affidavit niya in the course of questioning. Makita mo yung tao na kinotse dahil masyadong mag-ingat sa kanya sinasabi. Pero pag hindi kinots, natural na lumalabas yung mga impormasyon galing sa kanya, pag siya ay tinatanong, then I don't think kinots yun. Pero isa na lang, may statement yung pinag-aaralan daw nila yung pag-file ng kaso laban doon sa mga retired military officers na nananawagan ng kapag-aamon. Yung rebellion. Comment. Retired ako ha? Baka kasama ako dyan. Hindi. I don't know kung anong tingin lang doon. Basta as para sa nag-stage ng rally yung mga retired dyan sa harap ng gate 4 ng Campo Aguinaldo. It was observed to be very disciplined and very organized na rally. Wala mang gulo na nangyari. Pero parang clear lang. So, may present threat pa sa BBM administration? I don't know. Ayaw ko mag-comment dyan. Alright? ng mga kamera. Would you encourage him po to mag-send siya ng deposition o pwedeng online, mag-testify siya kung siya? Pwede ba yun? Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, hindi natin siya ma-cite in contempt. What if magsinungaling siya? So, wala tayong hold sa kanya. He should be within our jurisdiction. And then sir, sa experience niyo sir, di ba sa law enforcement, yung ganitong umalis siya ng bansa, what would it mean? Ano ang tawag niyan? Flight means guilt? Ha? Flight means guilt? Ganun ba yun? Kayo nga sir. Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency.
harapin mo. So yun yung pinakikita ni Congressman Saldi. Ha? Yun po yung kay Saldi ko ngayon. Siguro. Hindi mo maiwasan mag-isip ang tao na bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? And then clarification, sir, ipupush po ninyo na ipatawag siya ng Blue Ribbon Committee. Yes. Next hearing, I will move for his invitation. Wala nang And then, bar. anong susunod doon, sir? Yun na. Contempt, Kung wala siya, follow may Sabina. And After Sabina, isyukos mo pa ba? Na paano siya makapag-syukos? Wala nga siya eh. Wala, na-warrant na yan. Issuance of warrant. The committee will request the Senate leadership to issue warrant of arrest against subject Pero sir, di ba person. Pwede na nang siyang invite? file sa hearing, Di ba pwede nang invite ngayon pa lang, tapos sa susunod sa pag next hearing, Sabina na? Di ba pwedeng gano'n? Pwede na. O ikuha mo, Nag-resign na siya, sir. Wala na kayong pangingilagan ng interparliamentary court.